magandang umaga po sa ating lahat. Faye na lang po yung itawag niya sa akin. Marami na pong magandang maganda po yung presentasyon kanina ni Ma'am Ayela, no. Kumbaga na isa konteksto na po niya yung paggamit ng laro, no, para po doon sa pagtuturo at saka sa pagkatuto. Dito naman po sa panayam na ito, ang mas focus naman po ay mas sa laro at naratibo, no, at sa malikhaing pagsulat sa paggamit ng wikang Filipino. Ang lalamanin po ng panayam na ito ay mula sa aking mga personal na karanasan na noong ginagawa ko po itong proyektong ito. No. Wala po akong game company. Wala po akong, hindi din po ako nagtatrabaho sa isang game company. Kaya ang mga karanasan pong ito ay batay po talaga sa aking karanasan bilang independent developer na may mga katuwang nakakaunting tao sa pagbuo nito. No? Kaya po yung lalamanin ng pagtalakay ay yung proseso kung paano ko po ito ginawa, ano po yung mga naging desisyon ko, no? Lalo na sa pagsasaalang-alang ng paggamit syempre ng wikang Filipino bilang medium ng aking proyekto. So may dalawa pong bahagi yung aking pagtalakay. Sa unang bahagi po ay maglalaman ng mga pagsasakonteksto. No? Ilang pagsasakonteksto lang po sa kalagayan po ng syempre gaming industry sa ngayon at yung ugnayan ng game at naratibo sa kasalukuyan. At yung ikalawang bahagi naman po, ito na po yung kung papaano ko po isinulat yung proyekto at syempre kung papaano rin po mga ilang gabay para sa inyo na mga nais magsulat din sa ganitong larangan. Sa unang bahagi po, papasok na po ako sa mga pagsasakonteksto. No? Sa kasalukuyan, no, isa na po sa pinakamalaking industriya sa entertainment industry, yung laro. No? Sa katunayan, sinasabi sa buong mundo, 3 billion na yung online gamers. No? Iba pa yung syempre yung mga hindi din online gamers. At sa mga nakaraan, no, 2021, pinakamataas ang global revenue ng video games kumpara sa print, film, at recorded music. At noong 2022, no, mas mataas na rin yung global revenue niya kumpara sa pinagsamang music industry at movie industry. No? Panahon din ito ng pandemya. At sa Pilipinas, yung forecast ay patuloy pa rin yung pagtaas ng revenue ng video games sa Pilipinas. At itinatayang abot ng 474 million dollars pa yung itataas nila mula 2018 hanggang 2027. At syempre, marami na rin mga suporta o inisyatiba yung gobyerno at iba pang institusyon at para dito. Ayan. Di pa po pala ako naka-share screen. Isiningitan ako sa akin pa lang pala. Ayan. Sige, babalik ko lang po dito sa Salamat, Kuya Kim. Nakasama ko po ngayon sila Kim ngayong araw. Ayan po, okay na po ba yung aking share screen? Ayan, nakikita sa industriya ng laro. Ayan. So sa ngayon po, malaki na talaga yung industry at tinitingnan ito na may posibilidad, sinasabi ng mga scholar, na posibleng mag-iisa talaga siyang major o pinaka-popular na medium ng entertainment. At ganoon din sa usapin ng kultura ng laro. No? Sa kultura ng laro, sa usapin ng online gamers, 96.6 na online users ng Pilipinas ay naglalaro ng video games. Mula sa global average na 86.3. At sa katunayan, noong 2023 at sa ginawang pag-aaral ng 2025, first yung global ranking ng Pilipinas sa 17 na mga bansa sa mga naglalaro ng video games, no? Nasa edad na 16 pataas. At tinataya din na 12.9% kada taon no, mula 2017 ang itinataas ng bilang ng mga aktibong manlalaro na umaabot na sa 43 million. Kaya palaki ng palaki yung gaming community sa konteksto ng digital kasi sa tradisyonal naman ng mga laro tayo ay naglalaro na sa iba't ibang pamamaraan pero ito po ay sa konteksto ng paggamit ng digital hanggang online na format. Kaya sinasabi din ng mga scholar na hindi na lang libangan ngayon yung paglalaro, naging bahagi na siya ng pamumuhay, bata man o matanda. At kung papansinin nga natin kanina doon sa binigay ninyong halimbawa, di ba, iba-ibang henerasyon yung naglalaro, no? At iba't ibang uri din naman ng laro na rin yung ginagawa natin at isang paraan na rin ito kung paano nagkakaroon ng ugnayan yung mga tao, bahagi na siya talaga ng pamumuhay katulad nga ni Ma'am Ayala, bahagi na talaga ng mula pagkabata, bahagi katulad ko rin, bahagi na yung paglalaro doon sa aking pang-araw-araw pamumuhay.
So, sa ikalawang pagsasakonteksto naman, yung naratibo sa video games. So, merong dalawang magkahiwalay na disiplina noon, ano? So, mga unang, mga early 2000, merong mga discussion kung ang laro ba pwede mong suriin sa konteksto ng naratibo, no? Ang laro ba ay may naratibo? Halimbawa, ang lahat ba ng laro ay may naratibo? Kailan sinasabi na may naratibo na isang laro? Halimbawa, ang Tetris, may narrative pa siya. O kaya ang Plants versus Zombies, no? Mobile Legends, may narrative pa siya. No? So, sinasabi noon na ng mga classic ludologists, o ito yung mga nag-aaral ng laro, at classic narrativist, na hindi makahiwalay ang dalawang yan na disiplina. No? So, isang punto ng kasaysayan na. Kasi sinasabi nila na ang games ay games dahil ito ay merong kumbaga, rule set, hindi sila narrative. At formal yung rule set nila. At yung mga narrativist naman, sinasabi nila na hindi yan narratibo kasi walang clear na author. Sinasabi nila dapat linear, dapat kontrolado naman nila ng isang narratibo, ganyan. Pero sa isang konteksto, habang tumatagal, noong mga 2005 pataas, doon pumasok na doon sa pag-uusap na hindi na dapat ikahon yung dalawang disiplina. Panahon na para tanggalin ang mga pagtatakda ng mga hangganan ito. No? Sabi nga ni Janet Murray sa isang komperensya ng Digital Games Research Association noong 2005. No? Sabi niya, walang pwedeng mag-define ng hangganan ng bawat larangan. At ito ay proseso ng pagbubuo. No? So marami ng mga scholar din, pareho mula sa Ludo, no, mula doon sa game studies at sa narrative studies, na sinasabi na meron na talagang spectrum ng pagtatakbo, no? Kung para sa akin ito ay pagtatalaban at pagsasanib ng dalawang magkahiwalay na disiplina, ano? Na ito ay so pwedeng merong mga laro na malaki yung naratibo, no? Ang kanyang focus ay narrative, katulad ng mga interactive fictions, ganyan. At meron naman talaga na background lang yung narrative, no? So ito ay dalawang disiplinang nagtatalaban, ano? So meron para sa akin, kung binivisualize ko na siya. Ito ay spectrum ng dalawang pagsasanib o pagtatagpo ng dalawang disiplina na mas mapapalalim pa natin sa mga susunod na bahagi. Kaya sa kasalukuyan, yung naratibo sa mga video games, no, kinikilala na siya bilang isang seryoso o na medium ng pagkukwento at saka paglalahad ng naratibo. So, nandiyan na yung mga story-driven games, interactive fiction, narrative games, narrative-driven, at isa doon yung adventure games, so adventure role-playing games na tatalakayin natin mamaya. No? Patuloy na rin yung produksyon ng mga video game na may tuon sa kwento at naratibo na meron na talagang mga games na ginawa, no, para doon sa naratibo niya. Yun yung tampok niya. Halimbawa dyan yung popular, kung napanood nyo sa Netflix yung Netflix ba? HBO ata yung The Last of Us, no? Siyempre galing ito sa video game, ano? Dahil ang ganda-ganda ng kwento niya, inadapt siya, no, sa series. At kahit sa Pilipinas, marami na rin gumagawa ng mga games na may tuon sa kwento. Hindi ko alam kung may naglaro sa inyo ng popular horror game na naging viral, global, yung Hapunan, ano? Yun, may tampok din na story. Yun, meron po man naglaro dito ng horror game na Hapunan. Libre lang siya sa Play Store. Ayan. Tapos, marami na rin iba't ibang anyo ng negatibo, no? So, napatuloy yung inobasyon at paghamon sa hangganan ng kung ano maposible sa interaktibong paraan ng pagkukwento, no? Kung dati parang linear, ngayon branching narrative na, ngayon hindi mo na alam, pwede na pumili yung mga naglalaro kung saan sila magsisimula ng kwento, sino yung lalaroin nilang kwento, no? So, patuloy yung inobasyon doon sa paggamit ng video games sa pagtalakay ng mga usaping panlipunan at paglalahad ng mga naratibo, no? So meron ng mga non-linear, linear, string of pearls, open world, immersion narrative, at marami pang iba. So, tapos binibigyan pagkilala na rin yung mga narratibo sa video games. So meron ng mga best narrative na binibigay, best game narrative, ang BAFTA Games Award, ano, tapos may best video game writing na rin na pinagkakaloob ng Writers Guild of America Awards. So ang dami na, best writing in a game ng National Academy of Video Game Trade Reviewers. So ang dami na. So parang bahagi na yung, dati ang tinitingnan lang is ano yung visual art ng isang game, ngayon kasama na yung naratibo doon sa tinitingnan. Tapos may mga film adaptation na katulad ng mga nabinggit ko. At marami na rin mga pag-aaral, pananaliksik at pagdidiskurso tungkol dito. So marami na tayong magagamit ng mga resource materials pag pinasok natin itong larangan na ito.
At syempre, ginagamit na rin ito, katulad na nung nabanggit ni Ma'am Ayal kanina, sa pagtuturo at pagkatuto, no? Dahil ang laro, no, at kwento ay parehong engaging na platform. At yung pagsasanib nito ay isang, kumbaga, mabisang paraan sa pagkatuto. No? Andyan din yung konsepto ng pretend play, di ba? Na sa kasaysayan natin, yung konsepto ng laro ng kunwa-kunwarian, yung pretend play ng mga bata, no, iba pang disruptor ito dun sa mga cognitive at paano natin natututunan yung haharapin natin sa hinaharap sa pamamagitan ng paglalaro ng bata tayo, di ba? So, hindi ko na to palalawikin, mas alam to ng mga kasamahan kong guro, no? Pero ang sinasabi lang dito, no, ginagamit na ang paglalaro, no, pareho sa digital format, sa traditional na format at tabletop para sa pagtuturo at pagkatuto. Doon nga lang sa mga hindi game-based learning, syempre mas informal yung pagkatuto, no? Pero marami na ring mga ginawang pag-aaral doon sa kung paano natututo yung gaming involvement and informal learning through games. No? So marami na rin pag-aaral po kaugnay noon na maaari nating saliksikin. Lalo na kung tayo ay karamihan ata dito ay mga guro, ano? So, alimbawa lang dito yung Kerbal Space Program, ano, kung paano nila tinuturo yung konsepto ng pagpapalipad, ano, yung space, no? Kasi nung yung NASA, nahihirapan silang ituro kung paano ka nga ba magpapalipad yung mga gravity, ano. Pero nakita nila na pwede nating gamitin itong Kerbal Space Program para ituro yung konsepto ng mga ito. No, paano yung mag-maneuver sa space. So, meron din naman mga ginawang independent na alibata ang purpose nito ay alibata pa, no? Syempre, di na alibata ngayon. Pero yun yung purpose na, no? Ituro yung mga ganitong klase ng mga impormasyon. So, tapos, sa isang banda, no, sa usapin naman ng advokasya, at saka kung paano yung ano yung pananagutan natin sa lipunan, ano, ginagamit na rin ito na pamamaraan sa pagmumulat at pagpapalaganap ng kaisipan at kaalaman, ano. Sinasabi ilang mga ano lang naman, talakaugnay nito, hindi naman natin kailangan palalimin. Halimbawa yung sinasabi ni Sarah Cole na ontogeny, na sinasabi niya na ito yung mental development na nakukuha mula sa interactive digital media play sa karanasan, ano, na na ibibigay sa kanya sa personal niyang identidad. No, kung paano niya pinoproseso yung internalisasyon mula sa interaktibong danas ng manlalaro ang esensya, no, ng ergodic ontology o pagdudulot nito ng pagbabago sa manlalaro. Meron din binabanggit si Janet Murray na parang transformative power, no, ng mga video games na nagpapabago doon sa gamit yung mga hindi konbensyonal at tradisyonal na paraan ng pagkukwento para maging aktibong bahagi yung mga manlalaro doon sa danas ng kwento at para nagkakaroon sila ng mas malalim na simpatya. No, katulad doon sa ginagamit ni Ma'am Ayal, 'di ba? Parang meron silang at stake, no? Feeling nila pinaparamdam natin doon sa mga naglalaro na meron silang kakayanan, ano, na mabago itong mga kalagayan ng kanilang mga nilalaro at yung mundong kanilang ginagalawan. At ang sinasabi naman doon ni Bogos, no, isa sa kilalang nag-aaral tungkol sa game studies, ay yung procedural rhetoric. Ito yung parang tinasabi niya na the art of persuasion through rule-based representations and moving interactions rather than the spoken word writing images or moving picture. No? So, ito sinasabi nito, mas mataas yung persuasive power ng mga ganitong platform dahil doon sa ginagamit niya yung kakayanan ng computer, no, para i-manipulate o i-calculate yung mga bagay, no. So mamaya mas mapapalalim pa natin yun kapag dinidisenyo na ninyo yung inyong mga laro or kung paano natin maaaring disenyo. So, meron lang akong ilang mga tampok na katangian, ano. Siguro, doon sa mga naglalaro ng video games, ano yung mga nakikita ninyong bakit kayo naglalaro ng video games? No, mabilis lang siguro kahit sa chat. Ano yung parang nakukuhan, ano yung katangian na, na gusto ninyo, no? Bakit kayo naglalaro ng video games? Ayun, may naglaro pala ng hapunan. Ayan, dun sa entertainment, aliw, pampalipas oras, immersive journey. Ayan po isa. Ayan. So, marami pong katangian, no? Depende rin po sa game kung ano yung mga katangian. Pero yung mga babanggitin ko po ngayon ay yung mga parang tampok din sa adventure game, exploration,
Yan, nagle-level up sa maganda ang graphics. Tama po. Ako din gusto ko yan yung pag magaganda yung graphics basta kaya ng computer ko, no? Ang pinakamasakit dyan kapag ka mayroong bagong lumabas na game pero hindi kaya ng computer mo. Ayan. So, halimbawa, nandito na, no, yung player agency. Ito yung mahalaga lalo na sa adventure game na paano, no, binibigyan ng ahensya, no, yung mga manlalaro sa pagpili ng patutunguhan na magaganap sa kwento. Ayan. Interactive interface. Yan ang sabi. May sense of accomplishment kapag nagle-level up. Tapos, isa pa sa katangian niya sa ngayon, mixed media siya dahil nga gumagamit siya ng teknolohiya at laging umuunlad yung teknolohiya, nagagamit niya yung iba't ibang anyong pansining o pampanitikan or iba't iba pang anyo na pagsasanib niya yung mga elements o katangiang meron o wala yung mga nauna o tradisyonal na paraan ng pagkukwento katulad ng literatura, telebisyon at pelikula. Tapos katulad din no, ng mga binanggit doon sa komento na interaktibo siya. Oh, at may levels din ng gaano ka-immersive o gaano ka-interactive yung game. Maaring sa lahat ng mga objects doon sa laro ay pwede niyang tingnan at explore. No? So may mga levels din yan. At nagbibigay yun ng parang malalim, ano, iba't ibang level ng immersions doon sa naglalaro. At meron ding player avatar, katulad ng ginawa ni Ma'am Ayel. No? So merong mananaliksik na nag-roleplay sila, no? Gumaganap sila bilang mga tauhan sa kwento. At dahil may player agency, meron silang kakayanang baguhin o impluwensyahan yung nagaganap sa kwento. Tapos ito yung binanggit ko na kanina, yung procedurality, dahil ito ay laro, merong set of rules, no? At codes na susundin ng mga manlalaro. At syempre, dahil doon sa ganong katangian, iba't ibang uri ng naratibo yung pwedeng mong gamitin. Ano? Pwedeng linear, katulad din na nabanggit ko kanina, pwedeng branching, at iba pa. Pero ang isa sa natatanging katangian nito sa digital format, ano, lalo na doon sa mas mga immersive o open world, yung kanyang real-time component. No? Ibig sabihin, meron ngang nagsabi na, tingnan dito naman ata sa next slide, hindi ko na nilagay. Hanapin ko na lang. No? Pero parang sinasabi, ito yung unang medium na kinumbine ng real-time gameplay with the navigable on-screen diegetic space. No? Na kung saan kinokontrol ng manlalaro at iniimpluwensya ng manlalaro yung mga on-screen events real-time. No? So, bawa, pagka pinulot niya, no, binato, so ganun. Ito yung mga components na syempre hindi pa kaya noon sa panahon ng pagkukwento kasi kung babalikan naman natin sa kasaysayan, hindi naman ito yung unang pagkakataon na may mga ganitong components sa panitikan, di ba? Halimbawa, ang konsepto ng interaktibo ay pwede naman sa mga panitikan, di ba? Halimbawa, yung mga choose your own adventure. May ahensya din naman, di ba? Kung sino po yung mga naglaro dito, pwedeng punta ka sa ganito, lipat mo sa pahina ganito kung ito yung gusto mong mangyari, no? Marami na rin namang gumagamit ng mixed media, halimbawa sa video, yung film, halimbawa yung, ano yung sa Netflix, yung Bandersnatch pa yun? Yun, di ba, na interactive film na siya. So, itong mga katangian naman na to, no, hindi siya bago, no? Sa konteksto nga ng panitikan, ano, meron na tayong ginagamit na ergodikong panitikan, ano? Yung salitang ergo na galing sa work at hodos na ibig sabihin ay path, ano? Galing to kay Arset. At sinasabi niya, ito yung mga proseso na nagbibigay o lumilikha ng pangangailangan sa mambabasa na magkaroon ng mahalagang pagsisikap o non-trivial efforts para maunawaan o magagap nung nagbabasa o sa laro, konteksto ng laro, yung naratibo o kwento na hindi lang yung trivial effort na paglilipat ng pahina, no? So, para meron na rin itong component ng ano yung mga challenges, no, na kailangan gawin. So, sa katunayan, ano, dati pa naman, ano, ginagawa, no, hindi ito, ang konsepto ng interaktibo ng mga ahensya ay dati naging ginagawa sa mga tradisyonal o mga nakaraang o iba pang mga forma ng ah, panitikan. No, kaya ang tinitingnan talagang go major na kung ako tatanungin, paano siya naiiba doon sa proseso ng pagsulat? At syempre yung component ng real time at gumagamit ka nga ng ah, affordance ng computer at programming para isagawa yung mundo at rules na nais gawin ng iyong kwento. So bahagi ito ng continuum ng malikhain at inobatibong pagsulat na mahalagang kilalanin, ano, na
nagmumula at nagtatagpo ito sa talaban ng dalawang magkahiwalay na disiplina. At sa ganoong konteksto din, gusto kong banggitin na hindi na lamang din ito bahagi ng nauna pang mga anyo ng malikhaing pagsulat. No, meron itong sariling kumbensyon na sinusunod at nagiging daan ito para magawa ang katangiang mga maaaring hindi posibleng magawa sa mga nakaraang platform dahil na rin doon sa component na niya ng patuloy at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Pero sa ganung konteksto, bahagi pa rin ito ng continuum ng inobatibong pagsulat. No, kaya sa ganitong konteksto, dito ko siguro tatapusin ba ang unang bahagi, no, sa industriya ng produksyon at pagkonsumo ng mga video games sa Pilipinas, no. Ano-ano yung mga meron, ano? So kung ang laki-laki pala ng impluwensya niya, ang laki na ng industriya niya sa kultura at sa iba pang antas. Sa ngayon, ano yung available sa atin? Ito yung parang pinanggalingan ko, no? Bakit ko tinaguyod din yung proyektong ito, no? Kakaunti, syempre, kakapasok lang din natin, ano, sa production ng game development, no? Sa matagal na panahon, ang sinasabi ay ang mga Filipino game makers ay abala sa paggawa ng games na hindi para sa mga Pilipino. Kasi ibig sabihin yung mga programmers natin ay o game makers natin ay nagtatrabaho doon sa mga malalaking kumpanya, no? Ang mga games din na nilaro natin ay puro foreign produced. Kasi gano'n naman palagi ang trend sa lahat sa pagpasok ng mga bagong medium, eh, 'di ba? Nauuna sa ating dumadating yung platform bago tayo nagkakaroon ng access sa production nito. No, kaya halos walang nakasulat sa wikang Filipino dahil din isa, ang release kaagad ng games ay global eh. 'Di ba? Lalo na kung online mo siya nilalabas. So karamihan talaga ng mga gumagawa, ang gusto nila ay global din kaagad yung market. So ang una nilang target ay magsulat ng Ingles kung mas naunawaan. At kakaunti lang din yung nagtatampok ng Filipino dahil nga kakaunti yung gumagawa ng mga Filipino game makers. Ano. At ngayon nakakatuwa na marami na, no, kung titingnan nyo mamaya ipabahagi ko, marami nang nagtatangkang gumawa katulad nga yung nag-viral na hapunan. At marami pa yan ng mga horror Filipino video games pag sinerge nyo sa YouTube. At gumagamit sila ng wikang Filipino. So, kaya naman, ano, isa sa layunin ng proyekto na gumawa ng mga Filipino video games. Ano? Si Christian Cerda ay nagbigay siya ng 3 pagpapakahulugan kung ano yung Filipino video games. Ang sabi niya ito ay dapat gawa ng mga Pilipino, nakaugat sa kasaysayan, kultura at karanasan ng mga Pilipino, at ginawa para laruin ng mga Pilipino. No? Pero gusto kong itong dagdagan ng dalawang sa proyekto, ito yung dalawang in-attempt ko. Dapat ito ay nasa wikang Filipino, no? Sa ANA. Lalo na pwede naman kasi dahil nga may technological component, pwede ka naman na maglagay ng subtitle. Ano, marami ako nakitang gano'n na English yung text nila, pero yung voice over nila ay Filipino. O kung ano, lokal na wika. Now, tikalima, syempre, yung ating paksa bilang bahagi ito ng ating advokasya ay may kinalaman o makabuluhan doon sa usaping mga panlipunan. At syempre, dinasaalang-alang natin na pag napanood ito ng kapwa ko Pilipino, ano yung kanyang magiging dalumat, ano, kaugnay doon sa paksang tinatalakay ko. So mula dito, no, ang tanong ko ay ano, dito ko nagagamitin yung Tahaji, no, na anyayahan yung mga kapwa ko guro, mag-aaral o scholar na subukang gumawa ng mga laro, no, na interaktibo na nakasulat sa wikang Filipino. So, yung pagtalakay ko doon sa bakit point and click adventure game sa Filipino ay katulad na nabagi ko kanina, mula sa danas, ano, ko sa paggawa ng proyekto, ano yung mga hakbang proseso at mga dapat isaalang-alang. At kung may panahon pa, ilang mga pagbibigay halimbawa. So, bilang konteksto lang din, ang pangunahing nagtatakda talaga ng katangian naman, ano, ng proseso ng pagsulat ay yung kakayan ng teknolohikal na kayang gawin. Ano? Halimbawa, tayo, isipin natin, halimbawa, independent ba tayo, katulad ko, or magpapasa ba tayo ng pitch sa isang game company, no? Kasama yan sa mga isinasaalang-alang. Pero sa kontekstong ito, mas maganda kung maliit muna na proyekto na kaya nating matapos o magamit na sa klase para doon sa mga nagtuturo. So ayan, ito yung payang point and click adventure game sa Filipino. Ito ay may prototype na, no, pero inaasahan namin matapos yung unang mga chapter nito at mai-release na ngayong taon, ano. So nasa development phase pa rin ito. Okay. So
Ako naman sa bahagi ko na dalawa yung pinagsasanib nitong interes, no? Bakit ko pinasok yung pagsulat? Nagsusulat ako ng mga short film, script sa pelikula, sa animation, video documentary. So, may talaga ay MMORPG kaysa sa mga narrative games. Pero gusto ko magsulat ng narrative games. Pero, yun, MMORPG talaga yung nilalaro ko. At pinili ko yung point and click adventure game. Kaya lang naman siya point and click, ito ay mas technical na termino kasi point and click, pagka pa walk to this point, ganun yung tawag nila. Pagka direct control adventure game, kapag gumagamit ka ng controller. Ay, so pag point, pag ginagamit mo yung mouse para pumunta. Pero ito naman ay lahat nasa konteksto ng adventure game, Karaniwan pinapalagay natin yung genre ng adventure game na parang yung noon ko tong narinig na akala ko parang, puno to ng aksyon, makikipaglaban, mapanganib na pakikipagsapalaran, o paghanap ng kayamanan dahil sa salitang adventure, di ba? Pero sa katunayan, yung paggamit ng terminong ito ay historical at hindi lamang dahil sa literal na kahulugan ng salita o sa inaasahang lalaman ng laro. No, sa katunayan, nagsimula ang genre nito sa mga text-only adventure game na ang manlalaro ay gaganap bilang explorer na malalaking kuweba na puno ng kayamanan at panganib. No, may mga hadlang pero kailangan niyang magawa ng paraan sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng mga bagay na nahanap niya. So, kaya ang adventure game ay may pagpapahalaga at doon talaga sa naratibo o sa paraan ng pagkukwento, no? Kaya ito rin yung, at pagbibigay ahensya sa manlalaro. No? At kaya ito ng mga independent game developer at ng kahit iisang tao, no? Kung gagawa ka ng text-only game adventure o text-based adventure. At matatalakay pa natin mamaya. At itong platform na din na ito ay sinasabing air ng mga nauna ng forma ng digital at non-digital na interaktibong naratibo. Ito rin yung sinasabing naging inspirasyon ng mga hypertext novels at iba pang interactive games. So may tatlong yugto ng mga naunang forma ng interaktibong naratibo na maugnay sa adventure game. Nandiyan yung structured collective storytelling in Dungeons and Dragons, yung mga game books na naging popular noong 80s at 90s at meron pa rin namang mga gumagawa ngayon ng mga choose your own adventure. Tapos nandyan din yung interactive fiction at mga text-based games. So, naging inspirasyon din ng adventure games sa mga itinuturing ng mga new media at literacy experiments kaugnay ng mga interactive games. At sa ngayon, sinusuri na rin ito sa konteksto ng mga teoryang pampanitikan at kritisismo. So sinasabi nga ni Anastasia Salter na ito yung ang modern adventure game is a powerful platform for personal storytelling, making it viable choice for single-authored works with literations. So yun yung pinanggagalingan bakit ko pinili itong genre na ito. No, sa ano yung mga isinaalang-alang ko naman nung sinusulat ko ito, lalo na hindi naman ako parang galing nagmula sa game studies. Noong una, ano yung papel ng manunulat o sa kontekstong ito, tayo bilang mga manlilikha. Maraming katuwang doon sa malaking produksyon, may iba't ibang papel ang manunulat. No? May iba pa yung game designer at iba pa yung game writer, o writer. Pag sinabi dito sa mga konteksto ng mas malalaking mga produksyon, pag ang writer ka, ikaw yung gumagawa ng storya, no? Ano yung mangyayari, sino yung mga tauhan, ano yung kanilang mga objectives, Iba pa yung narrative designer. Ang narrative designer, ito yung nagtatahi ng kwento at laro, no? So halimbawa, paano gagawin sa laro yung mga tunggalian o kaya mga objectives ng player. So parang siya yung nagtatahi ng game design at ng story, no? Pero sa konteksto natin, kung gagawa tayo ng ating sariling proyekto, tayo yan lahat. Tayong game designer, tayong game developer, no? Pwede yun. At sa akin, sa konteksto ko, ako yung nagsilbing writer pa din, though meron akong inilagay na ilang mga component ng gameplay, no? Pero hindi talaga ako, no? So meron akong katuwang na programmer na siyang tumutulong sa akin para disenyohin yung laro. No? Pero kung gagawa tayo ng text-based, halimbawa simple, tayo yon lahat. Pati sa art, tayo din yon. Pwedeng pictures, yung mga gamitin natin at iba pa. Natapos,
Siyempre, yung katulad ng binanggit ko, dahil may dalawang disiplina tayong pinagtatakbo, mahalagang ano yung game genre. Bukod sa adventure game, halimbawa horror ba ito, di ba? May mga subgenres pa kasi. At ano yung genre conventions, ano kailangan malinaw sa atin, at ano yung gameplay mechanics na alam natin na pag sinabing adventure game, ito ay mas cerebral, no? Ito ay hindi siya talaga ma-action, mas puzzle siya. So, ganun din yung ididisenyo natin ng mga laro, no? Pero sinasabi dito, di naman ang pagdidisenyo ng laro at pag-unlad ng mga genre ay hindi naman talaga, kumbaga, ano to? Lock. Ibig sabihin, meron talagang pagbabago sa mga genre, no? Magandang alam natin yung game genre conventions, pero hindi rin naman ito dapat magpatali sa ano yung vision ninyo doon sa laro. Kasi ito naman ay patuloy na nagbabago. At meron ding binabanggit na ludo narrative dissonance at harmony. Napahapyawan din ito kanina ni Ma'am Ayel na dapat yung objective ng manlalaro o objective ng kwento, ang laman ng kwento ay tumatahi, no, doon sa mechanics ng kwento. Dapat nagiging pantulong o yung mechanics ng laro doon sa gustong iparating ng kwento, no? So, doon sa ludonarrative dissonance, ito yung sinasabing tunggalian sa nalilikhang naratibo mula sa kwento at nalilikhang naratibo mula sa gameplay. Dahil nagsiresulta ito ng kontradiksyon sa pagitan ng kwento, tema, desisyon at aksyon na binibigay sa mga paglalaro, no? Halimbawa, kung ang gusto mong talakayin ay kahirapan, ano? Pwede kang gumamit ng currency ng game, no? Na laging walang zero balance o negative balance, may utang kaagad yung character mo, no? So, ibig sabihin yung gameplay components mo ay tumutugma doon sa naratibo ng laro. So, yun naman yung tinatawag na ludonarrative harmony o ang synchronize o magkatugmang interaction sa pagitan ng game mechanics at ng naratibo para makalikha ng isang kwento, no, na naglalahad ng parehong mga kahulugan at tema para magkaroon ng manlalaro ng mas malalim na pakikilahok at emosyonal na ugnayan sa karakter at pangyayari sa laro. At syempre, yung patuloy na pagkakaangkop at inobasyon, ano ba dapat yung lalaman ng bahagi ng script ko? Anong format? Paano ko siya susulatin? Kasi wala naman ito sa curriculum ng departamento. Well, so naghahanap ako, no? So, dahil ito ay malaking proyekto, malaking ah challenge para sa akin, paano ko ito bubuin? Pero sa konteksto naman ito, natin, halimbawa kung maikli 30 minutes gameplay lang tayo, hindi natin masyado ganoon ka-problema yung mahahabang format, paano mo gagawin yung script. Halimbawa kung mga 10 minutes, 15 minutes, yung hapunan na nag-viral, 30 minutes lang ang gameplay. Pero dahil ito ay nakakonteksto sa thesis, dapat ang kailangan kong gawin ay full length. So, 8 hours time ng playtime. So, kaya malaking hamon yung format. Sinasabi ko lang na ah binabanggit ko lang ito, no, para hindi tayo ma-intimidate dun sa pagsisimula ng pagsulat. Pwedeng maliit lang, no, 3 pahina, 4 na pahina na script ay okay na. At isa din sa babanggitin na mahalaga ay ang pinakakailangan talaga dito o challenge para sa akin noon ay paano mo isusulat o organisahin ang sangasangang naratibo at gameplay elements sa isang script, no? At halimbawa ako, may katuwang ako na programmer na pag binigay ko sa kanya itong script, maunawaan niya. Lalo na branching narrative yung tunguhin ng proyekto, no? At dito gusto ko munang unahin ang banggitin na meron ng mga platforms. Meron po ba ditong nakapagsulat na ng interactive fiction or nakapagtangkang gumawa ng parang branching narrative kahit hindi sa digital? Mukhang wala. Oh, yan. So, noong una, paano nga ba, no? Sa totoo lang, ilang taon din ako nag-post doon sa thesis kasi hindi ko maisip kung paano ko siya gagamitin. Pero meron ng platform. Ito, gusto ko pong ipakita yung Twine. Meron po bang familiar na sa, Twine? Ito ay pwede kayong gumawa, no? Pwedeng web-based ito or i-download ninyo sa inyong computer para makagawa kayo ng interactive fiction. So, ipi-play ko lang po yung video. So, halimbawa, yan. So, pwedeng pagpunta kayo sa Twine, pwede niyong i-open yan sa inyong web browser. Yan. So, gagawa kayo ng yan, story.
Ayan, so ayan po yung isa sa halimbawa yung twine. Ano. So halimbawa ngayon, kapag mag-iisip tayo ng parang gusto natin magkwento ng interactive, na may branching narrative, ito po isa sa mga very beginner-friendly na platform. Lalo na halimbawa kung gusto nyo ay 1 hour or 2 hours or 30 minutes lang, may gusto lang talaga kayong concept na gusto nyong maunawaan ng mga inyong estudyante, may isa kayong kwento na gusto nyong ibahagi. Isa din po sa nakita ko at actually yung ginamit ko na platform ay yung RTC Draft 3 kasi nga medyo mas komplikado no, may mga entities, may variables akong mga ginamit. So ito naman ay parang ganoon din ano, pero mas marami siyang tinatrack ano, gumagawa ka ng mga entities, ito yung mga characters mo at playable objects. So gagawa ka ng ito halimbawa dito, may mga tinatrack ka kasi no, sa paggawa mo doon yung Ludo component nito. Halimbawa, kinapkapan niya yung isang tao, ninakaw niya yung cellphone ng tao na yun. Kailangan i-tag ng computer na maaalala niya yon ano, na kapag pumunta siya sa location na to, kung kinuha niya, yes or no, may magagamit siya. Kung hindi niya kinuha, iba yung magiging scenario. So, yung RTC Draft 3, may ganun na siyang component. Ito naman po kung medyo mas malaki o komplikado na yung ginagawa ninyong laro. So, meron siyang, syempre, katulad naman ng iba pang mga larangan o pag-aaral ng ibang disiplina, syempre, meron talaga siyang component na kailangan mong aralin, ano, yung genre, kung ito ganitong tipo ng laro yung kailangan ninyong gawin, ano. Pero kung halimbawa, interactive fiction, pwede yung twine. Ang isa lang so halimbawa, ayan, so meron na rin siyang mga character sheets, halimbawa yung mga pangunahing tauhan ka, so nilalagay mo sino siya, playable ba siya, yung gumawa nitong format na ito, pwede kang gumawa. So ako nag-generate nitong format na to para sa mga characters. So kailangan kong ilagay sa characters ay ano siya, ano yung ugali niya, ano yung physical na itsura niya, kailangan to para dun sa art designer, no, para makita niya ito yung itsura niya. So, ito naman yung mga items. So, may character sheets ka. Tapos, nandiyan na rin yung mga character design. Ano? So, parang ino-organize niya lahat ng mga entities, pati na rin mga notes mo, no? Pati graphics. Pwede ka rin gumawa dito ng map. Pwede kang make map creator sila na sobrang daming. Ito na rin kasi yung ibang ginagamit ng mga game companies. Dito sila bumubuo din. Ayan. Tapos, ang isa dito, halimbawa, hindi nyo papansinin yung mga entities na yan, ang gusto nyo ay parang document type lang. Halimbawa, pwede kang gumawa ng document, ano? Meron siyang parang type. So, pag nagawa mo na yung mga characters, halimbawa, si payang, tong, tong, payang, yan. So, gagawan mo na siya ng entities, ita-type mo na lang siya. Halimbawa, sige, play ko na lang. So, halimbawa, ganyan. So, dahil ano na siya, so lalagay mo kung dialogue siya, so lalabas na automatic kung sino yung characters mo. So, hoy, tong-tong eh. Ayan yung script. So, pwede mo rin ganito isulat, ano? Kung parang feeling mo gusto mo para kang nasa Word. Tapos, pero pwede rin naman na, so, in-organize din niya yung mga chapters. Halimbawa, dito sa chapter 1. So, pasok ka sa loob. Siyempre, mas komplikado na, no? Pero, kung malawak kasi yung game, no, nandyan siya. Halimbawa, dito. Saan ba yun? Yan. Bawa, kapag kinausap niya, natataps ito, ano yung mangyayari, no? Kapag iba naman yung ginawa niya, iba din yung mangyayari. So, in-organize niya. So, may mga jump to scene. Bawa, pag nandito ka sa dulo, um, nandito ka, saan ka jump? Sa anong scene ka magja-jump? So, ayan. So, ito pa yung halimbawa, nag-try ba akong gumawa? So, may mga tutorial din. Inaral ko lang din to sa YouTube. Pinanood ko yung lahat ng tutorial nila, no, para makagawa ka nito. So, pag masyado ng komplikado o sanga-sanga yung naratibo, ito na yung pwede ninyong gamitin. Tapos, pwede mo rin siyang i-play. Halimbawa yan, meron siyang playable format. No, para ma-visualize mo paano siya gumagalaw. So, pwede mong i-record to, padala doon sa mga gusto maglaro. So, halimbawa to. Ayan. Pwede mong i-test yung ginawa mo. No? Ayan. Tapos, pwede ka rin pumili kung anong scene lang yung gusto mong i-play. Andyan yung mga instructions. Halimbawa, hindi makakapunta rito, no, sasagot siya, no. Hindi po, kailangan po ba, o no, yung kuya ko, pwede po bang pumunta, no. So, depende kung ano yung pipiliin ng character, kung ano yung mangyayari. So, ito ay preview, hindi ito yung game, ano. Pero binibigyan kanya ng chance, i-preview yung ginagawa ko. So, may ganun din siya.
Ah, yan. Ito, nag-sample ako paano gagawa. No, kung ayaw mo ng word format, mas visual ka na tao, no, pwede rin ganyan. Ito yung isang scene, halimbawa, Tong and ito yung Payang. So, silang dalawa, demo. Mali-mali pa yung spelling, ano? Ayan. So, tapos, gagawa ka ng dialogue scene. Tapos, magkakabit ka pa ulit ng isang dialogue. Sino yung magsasalita? At saka iba pa. Ayan. So, okay, speaker. So, parang sa script, di ba, meron ka nilalagay, ano yung feeling, andyan, insert stage directions. So, maglalakad, palapit, ano. So, para alam nung programmer or yung mag-animate na yun yung mangyayari. Tapos, ito yung sasabihin naman niya. Ayan. So, bibigay ka, halimbawa, example lang to, no? So, ano, wala lang, o sabihin niya, pogi mo. Ayan. Tapos, halimbawa, maglalagay ka ng condition. Halimbawa, kung magkaaway sila, ang sasagot niya, magagalit siya. Kung hindi sila magkaaway, ito naman. So, parang naglalagay ka ng conditionals. At parang usually yes or no yon. Ginawa niya o hindi. Meron siya nito, wala. So, yun yung mga ginagamit nating conditionals. Para mag-branch or yung narrative. So, yan. Ayan. Halimbawa, halimbawa ito, kung sa scene 1, o Kabanata 1, K1, at scene 1, ay tinulungan niya si Lex, yung nakita niya na parang sugatan. Pag nilagay ko dito na yes, meron siyang, iba yung mangyayari. O true or false. Iba yung mangyayari. Pero pag di niya tinulungan, iba din yung mangyayari. So, yun yung palagi nating iniisip. So, pinanggit ko lang ito, no, bago ko tumungo dun sa proseso, para lang ipaunawa dun sa mga kalahok na kaya, no, may mga platforms na po na pwede natin gamitin mula Twine hanggang sa mas mga komplikadong mga platforms na pwede tayong gumawa. At yung Twine, ang kagandahan sa kanya, pwede mo siyang i-export bilang script sa doc PDF file. Halimbawa, gusto mo lang na gumawa ng interactive lang. Hindi mo kailangan ng web browser. Gusto mo, bibigay mo sa mga estudyante mo. PDF na. Pwede mo siyang i-export. Halimbawa, ito yung... So, nung nakita ko to, ay, pwede ko nang gawin yung thesis ko. Kasi tagal pinost ko siya eh. Kasi ang hirap dahil full length siya. No? So, nung nakita ko tong platform na to, sige, kaya na natin gawin. Ano? So, halimbawa yan. No, pag clinic mo yan, pupunta ka na dun sa area na yon. No? So, halimbawa, Kabanata 1, ito yung mangyayari. Tapos, nandyan, halimbawa, yan yung mga sagot. So, oo naman. So, pag clinic mo yung mga clickable links, kung ano yung dapat sasagutin, pupunta na siya doon. No? Kaya kahit yung PDF file pa lang, ay ergodic na, no? Yun din yung sinabi, isang komento, no, pwede na to. Ayoko nang gawin yung buong game, ano? Gusto ko lang interactive story, no? Na may branching narrative. So, pwede. O, pwede rin po siyang gamitin. Ayan. So, nung binubuo ko, ano ba yung mga dapat lalamanin ng script, ano, pag binubuo mo siya? So, tinukoy, kaya hindi naman ako nagsusulat pa talaga ng games, ano, ito ay parang passion project, hindi rin ako member ng mga organizations na may kinalaman sa game studies, sana in the future, ano. So, ito ay binuo ko base sa mga nabasang mga libro tungkol sa pagsulat ng video games, ano yung karanasan ko sa actual na pagsulat ng script ng video games. Nung sinusulat ko na siya, ay, kailangan ko pala ng ganito, kailangan ko ng ganito. So, matagal na proseso ng pag-organisa din. At syempre, yung karanasan ko sa pagsulat ng script sa pelikula, kasi sa ngayon, ito naman yung may malapit na format, ano? Kumbaga, kung tiningnan nyo rin yung format kanina sa Word document, ganun din halos yung format ng screenplay. O, at nandula din, ano? Tapos, syempre, bahagi din yung pakikipag-ugnayan sa programmer. So, kung ano yung nais ko o inaasaang makita sa script. Tapos, dito, ang programmer pala nito ay yung aking asawa. So, mag-uusap kami kung ano ba yung mga kailangan mo sa akin, anong parts, ano yung, so, dapat ma-consider ko yon sa paggawa ng script. Tapos, yung doon sa proseso na ng paglikha ng prototype. At syempre, paghingi rin ng mga komento sa mga kasama kong mga manunulat na may karanasan dito. No, hindi rin itong pamangkin ko, hindi ito standard, ano? Wala pa talagang general standard. Kasi katulad ng sinabi pag script sa pelikula, ito yung standard. Ano? Pag sa dula, ganito din ang format. Ano? Sa games, wala pang iisang format. Ano? Ang format ay nag-iiba-iba. Depende doon sa kumpanya. No? Merong mga game
companies na meron na silang tiyak na format. So kayo sa konteksto natin, kayo yung magtatakda na biglang malilikha ng laro kung anong format at gagamitin. At syempre nakadepende rin nga ito kung gaano kahaba o kalaki o kakomplikado yung gagawin ninyong script. Kung hindi naman kasi, isang pahina, 2 pahina, na kahit basta nauunawaan ninyo, kung bawa kung kayo din naman ang gagawa. Ito kasi may mga katuwang ako so malaking bagay na kailangan mauunawaan ito ng programmer, ng art designer, ng voice over artist, kapag ipapadala ko sa kanila yung script. Ang objective kasi dito, pag pinadala ko yung script, kumpleto na siya. Ang idea kasi nito, katulad sa mga pag nagsasubmit tayo sa mga pelikula, 'di ba, script pang pelikula, buo na 'yon, bahala na sila. No, pero siyempre sa pag-production ng game, hindi ganoon. Yun yung may kakaiba. Sa pagbuo ng game, may collaborative process pa, hanggang matapos din yung game. Ngayon kasi sa mga dula, pag sinabit mo nun, bahala na yung director doon. No, dito depende kung ano yung papel ng manunulat, gaano kaka-involve hanggang matapos. Kasi ano ba, sabihin nila, may cutscene na kulang, so kailangan mo po nang isulat yon. So, meron na akong mga minumungkahing bahagi. Una yung panimulang tala o parang concept note ito kung nasusulat naman kayo ng pelikula. At syempre yung mga pangkalahatang elemento, ideya at sanggunian. Dahil kung malaki siya, dapat meron kang easy reference. Pag sinabi mong ito yung location, meron kang part na magdi-describe ano yung location, para dun sa gagawa nung design ng location. So, kaya inihiwalay ko siya. At ang script ay nakafocus sa mga eksena at dialogo. So, yung mga gameplay, explanation, ano yung mangyayari, nandun siya sa pangkalahatang mga ideya o elemento. So, gumawa ko ng 3 parang bahagi. Yung unang bahagi, ito yung parang pwedeng pitch. Di ba? Minsan nag-pitch ka sa mga tradisyonal. Tapos yung pangkalahatang ideya, nandito lahat ng mga bagay, world building, ano yung mga katangian ng mga tauhan mo na hindi na kailangan mag-reflect dun sa mismong script ng eksena at dialogue. No, so sa panimulang tala, layunin nito na mailatag yung mga tala tungkol sa konteksto, ideya at forma ng laro. Ito yung mga preliminary. Bawa, nagsisimula ka pa lang, gusto mo lang i-pitch pa doon sa kaibigan mo, okay ba to? Hindi mo naman kailangan buuin yung laro. So, mahalagang meron kang ideya nito. Makakatulong din to para maunawaan mo kung ano yung kakayanan, ano yung kakailanganin mo pag binuo mo yung laro. So, may kaunting ideya sa genre, sa disenyo. So, ito yung karaniwan nilalagay. Siyempre, ano yung pamagat, ano yung paksa, ano yung premise, sino yung target mo maglalaro, bata ba, matanda, ano yung genre, platform. Gusto mo ba web-based lang? Gusto mo o parang yung document type lang na word type? At iba pa. Ano yung art style? So, halimbawa sa Payang, dun sa ginawa ko, so ganyan siya. So, siya ay adventure game, point and click. Ang paksa niya ay tungkol sa mapang-abusong patakaran at pamamalakad. At kasi nung panahon na to, nagkaroon ng cancer yung nanay ko nung binubuo ko yung paksa na to. At syempre, mahal magpagamot. So, yun yung pinanggagalingan na advocacy ang gustong ibigay nito. So, bata yung character. So, ang unique selling point niya ay ito, ipagpapakita at pagpaparanas ng isang fictional na mundo, ng isang marahas at mapagsamantalang lipunan. Sa punto din, vista ng isang bata, at paano yung paglikha ng libre o kopya ng gamot bilang illegal na droga. Mahal-mahal kasi ng drugs, di ba? So, paano pagka may isang kumpanya, ang vision nito ay may isang kumpanya na gumagawa ng mga gamot na libre, no? Pero tinitugis sila ng military kasi bawal kumopya ng gamot. Mayroong ano yan, di ba? Patent. Anyway, so yun. So, yan yung concept. Ayan yung itsura ng Neo Manila. Yan. Ito yung mga concept design. So, pipiliin mo rin. So, sa mundong ito, sino yung mga tauhan mo? So, ano yung tunggalian nila? Anong kailangan nila sa buhay? Bakit sila magkakaugnay? So, sinusulat mo na rin doon. So, tapos, yung doon sa pangkalatang ideya, elemento at sanggunian, andun na yung balangkas ng magiging bahagi ng script. Ano yung mga conceptual na elemento at ideya na magiging giya sa produksyon ng laro. No, sanggunian din ito para sa mga pinaka-esensyal at pinaka-ginagamit na impormasyon, direksyon, ideya o material sa naratibo at laro na maaaring nakatala o hindi sa mismong teksto ng buod ng script. So, nandyan, depende, hindi kailangan magkakasunod-sunod. Hindi rin kailangan ito lahat yon, depende kung ano yung kailangan ng script mo, pero para sa akin, syempre, dahil malaki siyang laro, may world building ka, dapat alam mo kung ano yung world mo, kailan to, ano yung mga institutions na to, dahil ito ay futuristic, ano na yung nangyari sa Manila noon?
Kailangan mo isulat. Hindi kailangan nandun yun sa script kasi dialogues na yun. Pero dito parang hindi rin kailangan nagmamanifest, masulat lahat ng nandito dun sa script. No? Kailangan mo to para maunawaan paano nag-react yung characters ko. Ano itsura ng world. No? Kasi visual na yun paglabas ng game. So dito mo yun inilalagay. Ako dito ko yun inilalagay. Mga synopsis, paglalarawan ng mga tauhan, gameplay overview, buod ng mga eksena, no? Ako, minabuti ko magkaroon ng sequence treatment bago ako naghimay ng branching narrative. Importante yon kasi minsan ang tendency, pag nagsusulat ka, no, tapos nagbe-branch out ka, naligaw ka na dun sa main mo, no? Minsan talaga, layo-layo mo na, tapos nagko-conflict na siya dun sa main, ano? So, mungkahi, gumawa ng sequence treatment, ano, kahit sa proseso ng pagsulat naman ng pelikula, nagsisimula sa, di ba, yung concept note, tapos magsi-sequence treatment ka muna bago ka pagawa ng script. Ano, malaking tulong yun para hindi ka maligaw sa mga branching ng mga narratives. At minsan may mga kasi karanasan ng mga nagkukwento na hindi na nila nabuo yung main narrative. Kasi masyado nang nagsanga-sanga yung kanilang mga narratibo. Yan. So, halimbawa dito ko nilagay kung ano yung Manila no panahon nito, nabigo na yung revolusyon. Ano yung sakit na kumakalat, yung tuberculosis, so doon nandun lahat ng description. Ano. Yung Aninag, ito yung parang underground na gumagawa ng mga gamot. No? So tinutugis sila dito ng Rose Global dahil kopya, illegal. Yun yung illegal na gamot na pinapamahagan nila. At yung character ko, ito yung bata na nagkasakit yung nanay niya. So, kailangan niyang maghanap ng gamot. At papaano tong batang to no, ma-expose sa iba't ibang mga usaping panlipunan. So, nandun din yung mga gameplay elements dahil adventure game ito. Syempre, gumagamit ito ng tradisyon at convention na adventure games. Nandun yung player exploration, pag pumunta ka sa ganitong location, ito yung mangyayari. May branching scenes, may puzzles, may find and collect item, may inventory system, location map, ganyan. At nagdagdag ako ng mechanics na wala sa karaniwang adventure game dahil nga gusto ko iparamdam na kailangan niya ma-reach yung pera pambili, no? At kasi kapag nagkakaroon naman ng sakit, halimbawa cancer, hindi naman one-time na gamutan yon, di ba? Marami yon. So, merong tinatawag na credit system. Pwede rin siya mag-buy and sell. Yung consent app, ito yung sa konteksto kasi nitong ng larong to, no? Pwede kang may mga bounty system, no? Pag may mga wanted, pwede silang makigulo para mahuli yung mga taong yon, tapos bibigyan sila ng pera, ang kapalit na. Tapos may mga gagal na text messages at iba pa. Yan. So, tapos, lalamanin din nun yung sequence treatment ninyo, ano yung mangyayari sa kabanata 1, ano objective ninyo. Hindi ko na to babanggitin, para pag para pwede nyo pang laruin. Hindi ko na muna kayo isuspoil, Pero ang importante lang naman dito, ano yung, ma-organisa ninyo kung ano yung mangyayari. At dapat lahat ng mga nangyayari ito, syempre, mayroong reflection dun sa ending, Syempre, isa sa mga bad game design yung, ang dami mong pinagawa sa character mo, Pero doon sa ending niya, wala naman palang bearing. No, isa sa mahalaga, para maramdaman niya na talagang immersive, at parte siya, bahagi yung manlalaro, ay dapat, inuugnay ng maigi. So, hindi ko na ito babanggitin, Pero ito yung mga kailangan. So sa finale, may mga gagawin yung character, marami siyang decision making na makakaapekto doon sa magiging takbo ng kwento o sa final scene. So ayan, so ito halimbawa yung branching narrative. Meron din tinatawag na string of pearls narrative, isa lang naman siya, dire-diretso, pero may mga side quest yung character mo, pero babalik pa rin siya doon sa main narrative. Hindi siya kailangan maraming ending. So pag branching narrative, usually may iba't iba kang pinupuntahang ending. Tapos pwede rin naman, linear lang. Pinagpapa-explore ka lang, pero linear lang siya. So yun, nabanggit ko na yung mga magagamit na softwares kanina. Pwede rin yung lucid chart, diba? Baka ginagamit nyo, pwede rin doon. Kaya lang kasi hindi pa siya exportable. Di mo nun pwedeng ibigay ito sa naglalaro, So, mas marirecommend ako yung kanina yung binanggit ko na yung Twine at saka yung Artist. Meron din Scrivener, pero parang mas novels, gumagawa ng novels ito. Hindi ko na siya ipapakita. So, doon lang sa pagsusulat nyo ng script, tandaan lang na meron tayong dalawang uri ng tekstong sinasaalang-alang. Ito yung in-game text o mga teksto ng laro na para sa manlalaro. Ibig sabihin, ito yung inaasahang aktual na mababasa o maririnig ng manlalaro. Maaaring audio or text.
So, ibig sabihin, ito yung nakikita niya. At meron ding mga tekstong naglalarawan at instructional. Ito naman yung mga sinusulat mo, no, para sa referensya ng mga gagawa o bahagi ng produksyon. Pwedeng programmer, visual artist, voice-over artist, at iba pa para ilarawan yung mundo. So, ito hindi nila nakikita. Tapos, syempre, meron din tayong dalawang entidad na tinatrack doon sa laro. Syempre, yung manlalaro, anong state siya ng panahon na to, anong alam niya at hindi niya alam, at yung ano na yung nangyayari doon naman sa tauhan sa kwento. No? So, palaging may ganun kang pagtitimbang. Ano? Kasi sa tradisyonal na mga pagkukwento o sa mga nauna, syempre, tayo minsan sinasabi natin, bahala na yung mambabasa kung ano yung interpretation niya dito, ganyan, di ba? The author is dead, mga ganyan. Pero dito, sa konteksto na to, no, palagi mong sinasangalang, anong state na ng manlalaro ko at ano na yung state ng main character ko. So, yun yung palaging mahalagang tandaan kapag sumusulat ka nito. At syempre, yung muli, no, papel naman nulat kung ikaw lang ba. No? Kasi kung halimbawa, hindi ka naman magde-design ng game, mabahala na mag-isip yung game designer. May game designer naman tayo. Mayroon naman ako ganyan. Pero kung ikaw, no, syempre kung ikaw lahat at maikli lang naman, lahat ng bahagi o component ay kailangan mo bantayan. Sa metodolohiya, syempre mahalaga na magsaliksik at makipanayam. Pareho ito doon sa gagamitin mong genre. At syempre kung sa paksang isulat mo. No, syempre, maglaro. Yung pinakamasaya, no? Kaya Mama El, nasa game criticism ka para pwede kang maglaro na maglaro. Joke. Siyempre, kailangan mo maglaro, no? Kailangan mo experience sa mga laro, ano yung tamang ginawa nila, ano yung gusto mong gawin nila. Kung hindi ka naglalaro, manood ka na lang sa YouTube. Kasi ang dami ng mga gameplays doon. Ano, kung minsan, pag wala akong oras, pero gusto kong malaman kung anong nangyari sa laro, pinapanood ko na lang. Kasi minsan matagal din maglaro. At syempre, yung actual na pagsusulat. At production ng video game, ano, kung ito nga ay halimbawa talagang game na gusto nyong i-produce na may visuals, voice-over artist, at iba pa. At syempre yung testing, no? Katulad ng versions ng Isa Buhay, di ba? Mayroon talagang, kailangan mo siyang i-test at kailangan mag-revise ka. Ngayon may patch naman na, no? Nauso na ngayon, pag open beta, yun na yun. Wala nang final release, di ba? Ngayon, so kailangan mong i-test yung ginawa mo, no? At mag-revise kung kinakailangan. So, ayan yung sample script. Tingnan ko lang. I-share ko lang po ito no, para lang makita ng please. So, halimbawa dito sa script, pupunta na ito. So, nasa unang bahagi yung ah, concept note. Ayan. So, nandito yung concept note. Sino yung mga playable characters. Ano, panahon siya. Tapos, ano yung mga major institutions. So, discuss mo yung worldview mo. Tapos, siyempre, may synopsis. Tapos, ito yung character sheets. Ito lahat, itong character sheets, gawa lang din sa RTC yan. Kinonvert na niya sa Word. Tapos, ano yung mga concept art. Tapos, ito yung sequence treatment. Ano, parang ganito yung gumawa ng sequence treatment sa film. So, in-adapt ko yung kaalaman ko sa pagsulat ng script sa film. Tapos sa baba, yung actual na mga dialogue sa screen. Makakatulong lang yun para i-organize mo yung thoughts or yung mga lalamanin ng kwento. So, babalik po ako doon sa... Yes. So, ito yung prototype ng laro, no, para lang ma-imagine natin. Mula doon sa mga ipinakita ko, ito yung prototype niya. Ay, hindi pa ako nakashare, no? Nakashare na ba ako? Naman. Maririnig.
Ay, skip ko na lang ng kailan, ano. Ayan. So, may tutorial scene. Tapos, meron siyang inventory. So, meron din dialogue options. Ayan. So, kanina pinakita ko sa RTC, di ba, paano siya nagbe-branch, no? So, nung yung programmer, alam din niya na ganito din dapat yung itsura. So, meron din, katulad dun dahil nga adventure game siya, naglagay din ako ng ilang mga dagdag na, yung gaggle, pwede, pwede mo rin siyang gamitin. Ginamit ko ba siya dito? Di ba? Pero doon pwede ka kasing mag-dump doon ng marami, no? Pwede yung isa-search siya doon, tapos diba, nag-search siya about ah gamot, tapos lalabas doon yung tungkol doon sa gamot. So, added feature din. Ayan. Tapos, papasok na sila, tapos mag-explore sila kung ano yung mga hanapin nila. Ito pala yan. So, halimbawa, hindi pa daw oras. Bawal pa daw. So, napasok na sila, so mag-explore sila. So ako na gusto, ayoko kasi nun masyado nagpo-find, hindi ko alam yung gagawin. So ako talaga sabi, lagyan natin na scan app, no? Para pagka gusto ko nang alam ko na yung gagawin. So kung may mga katulad ko man lalaro, i-scan na lang nila para makita na nila kung ano yung mga interactable objects. Ayan. So ayan, may mga kailangan mag-decide yung character ko, ano yung kailangan niya. Kukunin ba niya? Pag kinuha niya yung battery, mamamatay itong robot na to or hindi. Ayan. Tapos dadating yung kanyang kaibigan. Tapos dito magde-decide ka kung lalabanan mo ba siya, babarilin mo rin ba siya o hindi. No, syempre, child-friendly guns pala yung meron sila. Sa panahon na to may child-friendly guns. Ayan. So, mag-iiba yung mangyayari sa laro sa eksena depende kung ano yung pinili mong action. Ayan. So, hindi ko na po papatatapusin, ano, pero yan po yung isa sa mga eksena. No? Sa kabuuang danas ng sa pagsusulat ng video game sa Filipino, ilan lang po sa mga nabatid na kaya nang magsulat sa wikang Filipino kahit yung script ko at instruction dun sa script ko ay nakasulat sa Filipino. Kaya na natin magsulat ng technical na script para sa video game dahil yun nga, intelektualisado ang wikang Filipino at kaya nang magtaguy ng mga makabuluhang Filipino video game sa isang industriya kasalukuyang pinangingibabawan ng malalaking bansa dahil nadedemokratisa na po yung form na ito, katulad ng mga pinakita ko nga kanina. Kaya umiigting pang lalo yung hamon para sa ating mga scholar at mga manunulat sa wikang Filipino na patuloy na palaganapin at tangkilikin ng wikang Filipino sa lahat ng larangan at disiplina. At pasukin yung hamon ng inobatibong pagsulat, na magagamit din natin sa pagtuturo o kaya sa pagsulat, o paglalathala ng ating mga kwento. Ayan, doon ko na po tatapusin yung aking, ito po, pwedeng mabilis lang. Ito yung Until Then, meron to sa Steam. Pero ito ay Filipino, pero ito yung pinaka-recent. Produce ito ng isang company na medyo may budget. Tapos meron ding, ito yung Tulak 2019. Ito nakasulat to sa Filipino. Tapos ito mayari, nasa production pa lang to. Pero nag-release na sila may sample, naghahanap pa sila ng fund para i-produce. Tapos meron din, pag pumunta kayo sa Twitch.io, makikita nyo rin doon yung, game-based, tawag to? Web-based siya, no? So, parang feeling ko ginawa din to sa Twine, hindi ko tiyak. Pero pwede nyo na kaagad i-upload. At pagpunta nyo din sa itch.io, marami kayong makikita na mga text-based, no? May picture lang, pero pwede mo nang laruin. No? So, yun lang po. Maraming salamat.